Kauli, tutok na sa unang balita. Ako naman, Arnold Clavio, kasama si Maris Umali. Narito na mga unang balita. Nakatakdang bumalik sa Los Angeles, California si pambasang kamao Manny Pacquiao. At makakapanayan muli si Pacman. Kasama natin dito sa studio naman si Atty. Ed Tolentino at Philip Wico. Manny, good morning. Hello. Yes, good morning. Anong plano mo, Manny, matapos itong dream match? Bakasyon muna. Uwi muna dyan. At yung susunod mong sabak sa ring, mga susunod ng taon. Ha? Yung susunod mong laban, next year na. Next year na. Sino yung napipisin mo? Sabi mo, bahala na si Babarong, pero ikaw, personal. Sino ang gusto mo makalaban susunod? Kahit sino siguro. Pwedeng Mayweather, pwedeng Hatton. Si Juan Manuel Marquez, gusto umakyat ng timbang para makaharap ka uli. Makulit eh. Oh. Wala problema yan. Wala kahit sino. Ako, basta magkasundo lang sa promoter. Okay, tinawagan ka na ba ng Pangulong Arroyo para i-congratulate, Manny? Yes, nagulap kami sa gabi. Oo, at anong sinabi niya sa iyo? Congratulations at sabi niya masaya daw siya at salamat naman ako sa mahal na Pangulo sa suporta niya sa akin. Maraming humanga sa taktika na pinakita mo sa huling laban mo, so malayo pa ang pagre-retiro ni Pacman. Hindi natin alam. Sa 2010, anong plano mo? Boxing ring o political ring? Malayo pa yon. Ilan taong ka pa sa boxing, Manny? Hindi natin masabi. Malapit na rin. Okay, ingat ka at maraming salamat ulit sa karangalan ibinigay mo sa Pilipinas. Okay, maraming salamat din. Si Manny Pacquiao, mga igan, at alamin na natin reaction dito ng ating mga sports analyst, si Ed, at si Secretary Philip Wico. So, anong nakikita niyong future dito kay Manny, Secretary? Hatton? May iba pang gusto? Mayweather ba? O Juan Manuel Marquez? Mukhang hindi yata pagbibigyan, Tama si Manny kung ano yung gusto ng promoter niya because basically this goes back to a Pera. business decision. At this point naman si Manny kaya naman niya siguro si Hatton. Pababa sila sa pareho pupunta sila sa pareho junior welterweight, 140. Okay. Kay Mayweather, yun. Si Mayweather is coming out of retirement. Si Manuel Marquez, kailangan umakyat. So, the possibilities are wide open and pag-ingatan lang niya yung mas madidistract siya sa mga iba pang bagay bukod sa boxing. Okay. And yung politika siguro yun. And yung legacy nitong si Manny, talagang hindi na mabubura ito sa mga boxing history. Oo, talagang sementado na ang legacy ni Manny Pacquiao. Sabi ko nga, ngayon pa lamang, pwede na siyang magretiro sa boxing at talagang masasabi niya na he is the greatest Filipino fighter of all time. Pero may mga laban pa nga, nabanggit nga nila kanina, yung Ricky Hatton at yung Floyd Mayweather, kung totoong babalik siya from retirement. These are the two big money fights na maaring makuha ni Manny Pacquiao. Right now, na-imagine ko na yung mga British fans ni Hatton kontra sa mga Filipino fans ni Manny Pacquiao. Ibang klase ang sigawan dyan, at yung aksyon, talagang umaatikabong aksyon ang makikita natin pag naglaban yung Ricky Hatton tsaka Manny Pacquiao. So, in any case, sementado na ang legacy ni Manny Pacquiao. Anong uri ba ng boxer itong si Hatton? Bakit parang maraming nag-aabang dito kaysa dito kay De La Hoya? Well, ito si Hatton, slugger. Slugger lang siya. Talagang sumasabay sa mga suntok at talagang malakas din bumanat itong British bomber na ito. Pareho sila ni pareho sila ni Pacquiao, sugod na sugod. Isang direksyon lang alam, forward. Hindi umaatras yan. Sugod na sugod. Secretary, ilang taon pa ang bibigay mo kay Manny kung boxing Depende, career? kung madalas siyang tatamaan which I think he has improved on yung depensa. Siguro, 1-2 taon. At saka tama na siguro, after that, you've proven your point. You go away while the going away is good, no?
Ang ginagawa niya kasi 3-4 na laban, isang taon. Siguro sa isang taon na ito, mahina 1 billion piso eh. Oho. Pwede na siguro yun. At this time. Pwede. Mas malaki pa yun sa budget ng Philippine Sports Commission eh, yung 1 billion. Okay, maraming salamat sa inyong dalawa sa lagi niyong pagbibigay sa amin ng mga edukasyon. Ed at Secretary Philip, good morning po sa inyo. Maraming salamat po. Nilaman ng apoy ang mahigit 20 bahay sa Cainta, Rizal. Inaalam pa ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog. Ang report mula kay Emil Sumangil. Sumiklap ang sunog pasado alas 12 ng hating gabi. Ang fire scene nasa looban ng Barangay Santo Niño, Cainta, Rizal. Kasabay ng pag-ugong ng sirena ang pagkapal ng tao sa kalsada. Bit-bit ang mga naisalbang kagamitan at mga mahal sa buhay. Mabilis silang lumikas papalayo sa fire scene. Nang marating namin ang sentro ng sunog, nag-iisa pa lamang ang nakapormang truck ng bumbero. Nagputukan ang kable ng kuryente. Ang apoy ng mga oras na iyon, nilalamon na ang paggawa ng mga bibingka at mabilis na gumapang sa residential area. Dumating ang karagdagang responde. Pero ang lagablab ng apoy, mistulang lumakas pa. Wala ring fire hydrant sa lugar na ito, kaya't ang supply ng tubig nang mapatid. Mga residente na ang nagtulong-tulong. Lumaki raw ng ganito ang apoy dahil nataranta raw ang mga tao at hindi ito naitawag agad sa mga bumbero. Hindi naman po agad naitawag kaya bigla siyang lumiyab kasi po lumang bahay nga yan. Ang dami stock na damit. Nang mapatay ang apoy at mahawi ang usok, higit sa 20 bahay ng abo, iniimbestigahan na ng Cainta Fire Department ang punot dulo nito. Pagka may sunog, dapat antimano, labas ng bahay, sigaw ng sunog, tumawag ng tulong, tapos tumawag po ng bumbero agad. Ito ang unang balita sa Cainta, Rizal. Emil Sumangil, reporting. Dalawang magkahiwalay na motorcycle accident ang naganap sa Pasig City. Isa namang kotse sumalpok sa puno sa C5 Road. Nagbabalik si Emil Sumangil, exclusive. Ang biktima ng motorcycle accident, batay sa maunang impormasyon, hindi raw maialis sa pwesto. Sa C5 Road naganap ang disgrasya. Ang biktima ng abutan ng rescue team, nakasalampak sa kalsada. Hindi ito makakilos dahil sa mga sugat at bugbog. Ang masaklap, ang braso ng biktima, pumasok at naipit sa tinidor ng motorsiklo. Hindi ito basta-basta mahugot mula sa pagkakaipit dahil dumaraing ang biktima. Ginamitan ito ng special rescue equipment na kung tawagi, spreader cutter. Nang mapaghiwalayan ng salubong ng mga bakal, naialis na ang biktima sa pagkakaipit. Isinugod siya sa pagamutan at ngayoy ligtas na. Nahulog siya doon sa may parting kaliwa ng kanal. Parang kaya nung babagsak siya, siguro tutukod niya yung kamay niya kaya napasok doon sa tinidor, kinain ng gulong. Motorcycle accident naman sa C. Raimundo Avenue ang sunod na naganap. Walang kabanggaan ng biktima at bigla na lamang daw itong bumalabag sa kalsada. Nilapatan ito ng pangunang lunas at ngayoy ligtas na rin sa peligro. Vehicular accident sa C5 Road ang sunod na naganap. Sa lakas ng impact, natanggal ang mga gulong ng Honda Civic. Makaraan itong bumangga sa puno. Sa kabutihang palad, ligtas at hindi masyadong nasaktan ng mga pasahero. Paalala ng mga otoridad, lalo't kanan na ngayon ng Christmas party. Mag-ingat sa pagmamaneho. Lalo't kung nakainom, dapat iwasan ng magmaneho ng sasakyan. Ito ang mga unang balita sa Pasig City. Emil Sumangil, reporting.
May sarili na ring star sa Hollywood Walk of Fame ang Australian actress na si Kate Blanchett. Kasama ni Kate ang ilan sa mga direktor na nakatrabaho niya tulad ni David Fincher, Steven Spielberg at Kathleen Kennedy. Taong 2004 nang manalo bilang Best Actress si Kate sa Oscars. Ilang beses din siyang na-nominate bilang Best Supporting Actress. Asian at Western fashion trends litaw na litaw sa mga dumalong celebrity sa event ng Vogue magazine sa Beijing, China. Yan ang ating Balitang Hollywood. Mga balitang abang ngayong araw ang update sa investigasyon sa shootout sa Parañaque na ikinamatay po ng 16 na tao. Ang ika-6 na po anibersaryo ng pagkakatatag ng Commission on Human Rights. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang ang GMA News Face On at i-send sa 4627. At yan po ang mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lang dito sa GMA. Mula sa tahanan ng katotohanan, sa ngalan ni Rhea Santos, ako po si Mariz Umali. At sa ngalang buo-buo ng GMA News and Public Affairs, ang impilan ng serbisyong totoo. Mga igan! Ako naman Arnold Clavio, ito ang unang balita.